Dahil nga sa sunod-sunod na talo ng Golden State Warriors sa kanilang nakalipas na laro, malinaw na kailangan nilang pabalikin si Stephen Curry sa lalong madaling panahon kung ayaw man nilang magtuloy-tuloy pa ang kanilang pagbagsak. Ang problema, base sa pinakahuling inilabas na balita, ayon sa ginawang re-evaluation ng Golden State sa nadaling tuhod ni Curry, kakailanganin pa ng another 10 days sa kanilang lineup. Sa madaling salita, mukhang seryoso ang injury ni Curry sa kanyang tuhod, gayong aabot ng almost 1 month ang kanyang pagkawala simula nang magtamo ito ng bone bruise. Isa pa, posible pa nga pong tumagal pa ang pagkawala dahil magdedepende pa sa magiging resulta ng kanyang next evaluation ng kanyang tuhod bago sila magdesisyon kung makakapaglaro pa nga ba ito sa Golden State o magiging out for the regular season na, lalo pat paunti na nga ng paunti at paubos na ang mga laro sa regular season dahil malapit nang magsimula ang NBA playoffs. Samantala, isa nga sa mga dahilan ng pagkakaroon ng Los Angeles Lakers ng kasalukuyang 3-game win streak ang pagbabalik ng tunay na dating laro ni Austin Reeves sa pagganda muli ng kanyang shooting. Mas agresibo sa opensa sa ilalim at hindi na nga siya masyadong nagsisettle pa sa 3-point line. Kasabay ng pagbabalik ng laro nito, may lumabas na balita plano ni Rob Pelinka papirmahin siya ng bagong kontrata sa off-season na nagkakahalaga ng 5-year, $240 million contract. Alam naman nga ninyo, expiring contract na nga si Reeves sa Lakers at gusto niyang makakuha ng mas malaking kontrata. At dahil nga sa planong ito ng Lakers, makakagawa sila ng bagong history sa NBA bilang kauna-unahang team na nakapagpapirma ng napakalaking kontrata mula sa isang undrafted player. Pero deserve rin naman ni Austin Reeves ang ganitong kalaking siyempre kontrata dahil siya ang pinakasaktong player na fit sa sistema ni Luka Doncic sa kanilang lineup lalo sa future ng team. Samantala, natalo at natambakan nga ang Utah Jazz sa kanilang game kanina laban sa New York Knicks 117-134, pero hindi rin naman ito nakakagulat since ang Knicks ang mas malakas na koponan. Bukod dyan, sadya rin naman ang Utah Jazz na magpatalo. In fact, hindi na nga nila pinaglaro pa ang ilan sa mga key player kagaya ni Lauri Markkanen. Isa pa, limitado rin naman ang team sa pagpapalaro sa kanilang starting point guard na si Keyonte George na hindi nila ipinasok pa o ipinaglaro sa fourth quarter kahit tambak o dikit ang kanilang labanan. Siyempre, binabangko na rin naman ng Utah Jazz ang kanilang veterano na si Kevin Love kahit malaki ang may tutulong nito. Kaya wala nang balak pang manalo at makaangat ang Utah Jazz sa itaas ng West standings. Nagbibigay na lang naman sila ng panalo sa lahat ng kanilang mga kalaban maliban kahapon sa Golden State na kung saan tinalo pa nga nila ito. Ang kaso, may mga teams kagaya ng Golden State ayaw talagang manalo.